Ano ba yung benefits ng parcel drop-off? Kaya ako, dinadrop off ko na lang din sometimes yung mga order sa akin. Sure natin na ma-fulfill natin yung mga order. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo ay all about drop-off. So ano nga ba yung drop-off or yung parcel drop-off na tinatawag? Meron kasi din sa akin mga nagbe-message about naman sa pagda-drop-off ng mga parcels or mga orders nila sa mga service points. So ano nga ba yung drop-off? So meron din ako palang actually shinare kasi sa ating mga sellers, meron talaga tayong dalawang shipping options. So number 1 ay yung parcel drop-off and number 2 ay yung pick-up. So meron na akong ginawang video tutorial about doon sa pagpipick up naman ng mga parcels natin from our bahay or kaya dun sa office natin. Tapos ipipick up yon ng mga couriers. So meron akong ginawang video noon. So lalagay ko yung link doon down in the description box or dito sa card. So now naman ay i-share ko sa inyo naman kung ano yung parcel drop-off. So ano nga ba yung parcel drop-off na tinatawag? So yung parcel drop-off ay ito yung isa sa shipment option natin bilang mga sellers using yung standard delivery via Shopee Express, JNT Express at Flash Express. This allows yung mga sellers to drop off yung mga parcels or yung mga orders natin doon mismo sa service point ng mga assigned na couriers natin instead of waiting dun sa mga couriers na i-pick up yung mga parcels natin. Minsan kasi meron talagang mga times, ako na-experience ko din yon, merong mga times na nakaschedule ako halimbawa for today for pick up tapos hindi na pick up to ni kuya rider or nung courier natin. So ang nangyayari ay i-reschedule mo pa ulit yung pick up. So instead of doing that, instead of rescheduling or mag-set tayo ng pick up again or pick up na date again, ang gagawin natin ay i-drop off na lang natin. So yan, ano ba yung benefits ng parcel drop-off para sa ating mga sellers? So number 1 ay more efficient fulfillment process. Yon. So kagaya ng sinasabi ko kanina na merong mga times din talaga na hindi na pick up ni courier yung ating mga orders. So yung pagda-drop off natin sa mga service points, this would allow us for a more efficient fulfillment process. So ibig sabihin kapag dinrop off natin yun na siya. So ibig sabihin magpo-process na siya, mag-move na yung mga parcels or yung mga order sa atin ng ating mga buyer. So unlike kapag hinintay natin yung pick up ng courier, yun. So hintayin pa natin, di pa tayo sure kung mapipick up pa to talaga ni courier. So, para maiwasan natin na mag-reschedule ulit tayo ng another pick up na schedule, so pwede nating i-drop off yon sa ating mga service points. Instead of mag-schedule pa tayo ng another pick up schedule, so pwede na natin talagang i-drop off yung ating mga orders or yung mga parcels doon sa service points para lang din. Kung halimbawa, may time naman tayo para pumunta sa mga service points, so gawin na lang natin yung drop off. So that's number 1. So number 2 ay several convenient locations available. So marami din naman talagang mga service points yung mga couriers around our area or near our area. So ganun. Kaya ako, dinadrop off ko na lang din sometimes yung mga orders sa akin kasi malapit lang talaga dito yung JNT na service point sa bahay namin. So, yan. So yun yung benefits ng pagda-drop off ng ating mga parcels. So, the second question ay paano ba natin i-arrange yung ating parcel drop-off? So, again, punta lang tayo doon sa ating Shopee app. So, yan yung Shopee app natin. Sa ilalim, nandyan yung Me. So, i-click lang natin yung Me. And then, idadali na tayo doon or ililid na tayo doon sa ating shop na account. And then, doon sa top portion ay meron dyan My Shop. Tapos, i-click nyo lang yung My Shop para ilid kayo doon sa Shopee seller account natin. So, dito sa gitnang portion, makikita nyo dyan yung order status natin. So, kung meron kayong order na to ship, merong nakalagay dyan na number. So, like for example, ako meron akong 1 na to ship. So, i-click nyo lang yung to ship. And then, nakalagay dyan yung arrange shipment. So, i-click nyo lang yung arrange shipment. Tapos, meron kayong dalawang options na makikita dyan. So, drop off and then pick up. So, ang i-click nyo doon ay yung drop off. Tapos, i-confirm nyo lang. So, ganun lang kasimple yung pag-arrange ng shipment natin na ang gamit natin ay yung drop off. So, ngayon, ano naman yung gagawin natin kapag na-arrange na natin yung shipment natin via drop off? So, eto na ngayon yung process
process na nangyayari kapag drop off yung pinili natin na shipping option. So ngayon ay pwede na tayong mag-print ng ating waybill. So meron akong ginawang video din na kung paano tayo magpiprint ng ating waybill using yung regular printer kasi wala pa din akong thermal na printer. So yan. So i-print lang natin yung waybill and then ipapack natin yung orders ng maayos. Kailangan natin i-package ng maayos yung ating mga orders para at least makita din ng mga buyers natin na binavalue din natin yung mga orders nila. Doon pa lang sa packaging, makikita na nila kung paano natin binavalue yung kanilang mga orders. So, yun. So, ang gagawin natin ay ipapack yung orders, ikakabit yung mga waybill, and then, ang gagawin na natin next ay dadali natin ito sa mga service points. So, ilalagay ko yung link ng Shopee or ng sellereducation.ph sa down in the description box para makita nyo din doon kung alin yung mga service points or kung nasaan yung mga service points near you. Kung meron kayong mga service points ng JNT, Shopee Express, and Flash Express na malapit sa inyong lugar. So, ang gagawin nun ay i-drop off na natin yung ating mga parcels doon sa mga service points. Ganun ang process natin. So, number 1 ay i-arrange natin yung drop off natin using yung Shopee app o yung Shopee seller account natin. And then, next ay magpiprint tayo ng waybill. Third ay ipapack yung ating orders and then i-drop natin ito sa mga service points ng ating mga assigned na courier. So, yun yung procedure kung paano natin i-arrange yung ating mga parcel drop-off. Yung drop-off ay malaking tulong ito para sa ating mga sellers dahil hindi na tayo naghihintay ng pick-up ng couriers. Tapos, sometimes nga, nadidelay din yung fulfillment process ng ating mga orders dahil hindi na pick up ni courier. Pero, using this drop-off na option natin, na shipping option natin, ay talagang make sure natin na ma-fulfill natin yung mga orders as scheduled or as expected ng ating mga buyers. So now, mag-answer lang tayo ng ilang mga questions about sa pagda-drop off ng ating mga parcels. So number 1 ay, can I drop off my parcels at any service point? So pwede ba nating igawin yon? Pwede ba tayo mag-drop off sa kahit saang service point? Yes, the answer is yes. So pwede nating i-drop off yung mga parcels natin at any service point given na kung ito ay JNT, Shopee Express, or Flash Express. So pwedeng-pwede yon. So the second question ay, can I drop off my parcels anytime? So yan. So now, itong question na to ay depende sa operational hours ng mga service points. Kasi yung merong mga kanya-kanyang operational hours yung mga service points natin. So like for example, kung ito ay 8 a.m. to 5 p.m. or 9 a.m. to 10 a.m. to 10 p.m. na. 9 a.m. to 6 p.m. So, yan. Make sure lang na alam natin yung operational hours nila. Pero within that time, pwede nating i-drop off yung ating mga parcels sa mga service points na malapit sa atin. Or any service points actually. So, the next question is, what happens after I drop off my parcel? So, once yung parcels ay na-drop off na natin, na-receive na to ng service point at na-scan na ng service point, make sure lang na humingi kayo ng handover form. Para lang meron kayong proof na na-receive talaga ng service point yung ating mga drop off na parcels. So, yung next question natin ay, can I still retrieve yung mga drop off na parcels? Well, the answer here is no. Kasi since na-receive na ito ni service point, tapos in-scan na ito ni service point, matatag na yung ating mga parcels as received doon sa service point. So, hindi na natin siya pwedeng bawiin pa or ma-retrieve yung ating mga drop off na mga parcels. So, the last question is, will dropping off my parcel have an impact on potential failed deliveries or yung tinatawag natin na RTS or return to sellers? So, the answer here is no because yung usual na guidelines and procedures pa rin ng mga RTS still apply kahit na ito ay drop off natin sa mga service points. So, yan. So, ito yung mga ilang questions na sinigot natin about sa pag-arrange ng drop off naman as a shipping option natin bilang mga sellers. So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. Kung nakatulong itong video na to, please give this video a big thumbs up at panoorin nyo rin lahat ng mga videos na nandun sa ating Shopee seller tutorial na playlist. So, yan. So, kung meron din kayong mga comments or mga video suggestions, i-leave nyo lang yon down in the comment section. At yung mga questions nyo, tinatry ko din talaga na sagutin lahat ng mga questions nyo. So, there you go. Please join the Graceful Homeschooling family. Click the subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification bell nyo for more videos like this. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!